Good day mga kasat. Magpapak tayo for an overnight hike. Pakita ko sa inyo yung paggamit ng compression sack. So watch out, okay? Ito yung cart. 10 by 10 cart. Tapos ito yung snake toothpaste. So yung tawag nila dyan. Yung tawag dyan. Sleeping bag. Sleeping bag, Deuter. Yung tent natin, ito yung inner mesh. Inner mesh ng tent. Ang tent natin is Alux o Alux. Okay. So, one person tent lang ito. Dumi oh. Diba? Halatang di nalilulutan. So, and then, yung compression socks natin. Yung compression socks. So, yung sleeping bag. So, sleeping bag natin. Alisin natin siya. May pack mo. Unahin natin to. Kasi ito yung pinakahuli. Dapat ma-setup mo na yung tent mo. Ma-setup mo na yung tarp mo. Saka lalabas to. Yung sleeping bag. So, unahin natin siya. Ilagay sa loob. Okay? Unahin natin siya. Kaya mo na yan. Tama mo na ka na yan. Tapos ito na. Ito yung nilalagay bago mag-tent o ground sheet. So siya muna. Tapos yung tent mo. Ganyan na siya. Okay? So, since na yung tent natin, medyo madumi pa. Hindi na siya natuloy na linisan. Mas malinis to. Kasi ito, punasan ko to eh. Nakaraan. Ito muna yung susunod natin. Pero, the usual na ginagawa ko talaga after ni sleeping bag. Si tent. Okay? Tapos siya na. Tapos, last, si tarp natin. Para yung tarp mo kasi, siya yung unang lalabas. Diba, sa setup mo na para in case umulan, hindi na mababasa agad yung inner mesh mo. Tsaka yung sleeping bag mo. Even tong ground sheet. Pero sa ngayon, ito muna unahin natin, ha? Kasi madumi to eh. Para pumunta dun sa sleeping bag natin. Malimutan natin, hindi na natin may pagpag. Kapag gagamitin natin, alam niyo naman pag nasa campsite, ha? Lalo na pag ikaw yung nakatoka magluto. Wala na, yun agad na isipin mo. Huling mo nga ba sa setup, yung tent mo. Maiisip mo yung part muna eh, para ma-setup yung kusina mo. Ganun siya. So, ayan, sunod natin to. Hook na natin. Iniikot lang na ganun yan, yan. Ikot siya. Ikot-ikot nyo lang yan. Oh, parang trabahong tamad lang. Sige, salpak mo lang ng salpak. Parang ganun lang siya. Oh. Okay. Oh. Diba, na, ano? Meron pa tayong 10 by 10 na tarp na ilalagay. So, ito na. Itong tarp, simula nung nabili ko to, hindi ko na pinafold to. Yung kukunin mo yung middle, fold mo, fold, hanggang maliit na siya. Hindi na. Kasi, ang reason nun, kapag palaging pinafold mo siya same na laki or paano sasabihin nyo, sa format na ganun, ate, huwa akong papel.
So ito, let's say ito yung tarp mo. Let's say ito yung tarp mo. Tapos palagi mo siyang sinafold. Laging ganyan yung fold mo. Tapos yung fold mo siya palagi hanggang sa lumiit, di ba? Ayan. May fold nyo na siya ng maliit, di ba? So, pwede nyo na siyang ipack. Kapag ganito palagi yung way ng pagpo-fold nyo sa tarp nyo, chances are, magkakaroon ng may marks na siya. Kakaroon ng markings yan. Hanggang sa later on, kapag in-stop nyo na siya na palagi naka-fold na ganun, may iiwan na yan yung folded area. Eh, hindi naman kayo palaging namumundo. Hindi naman kayo palaging gumagamit ng tarp. Minsan nagdideheg lang kayo, wala naman kayo. Di, naka-stack lang siya na naka-folded na ganyan. Diba? So, magmamark na yan, magmamarka na yan. Pag palaging naka-fold na nakaganyan. Diba? Magmamarka na yan. So, chances are, ninipis yung area na yan. Yun yung ikasisira niya. Diba? So, hindi ko talaga siya pinu-fold na ganun. So, yung mas magandang pag-store sa kanya kapag di mo siya gagamit. Ganun talaga, yung stop nyo lang na ganun. Kahit like sa may top yan. Eh, ito, lalagyan na natin ito. Ito, nilalaki yung kapatid. Halos naluluwa na, di ba? Ano. Tapahan natin yan. Kasi pag ganyan yung pagkaka-stuff nyo, pagkakalagay nyo yung ganyan, yung mga folded area na yan, pag pinagpag yung ganun, nawawala siyang markings na ganun. Tatagal pa yung buhay niya. Yung magkano din ng tarp, kasi bingin nyo ng mura na lang sa Shopee yan. Yung patulad nyo ako na hindi naman palagi may pambili. Depende lang sa may mga may trabaho dyan. Shout out. Hindi mo palaging pambili. Bili lang kayo ng bili pag nasira. Okay? So, kaya ko lang pinapantay, balance. Kasi pag kinompress natin yan, pag may balcony sa kabilang side, magka-curve siyang ganun. So, hindi papantay yung pag-compress natin. Ito yung pag-compress natin. Compress lang natin siya. Okay? Yun na. Ano naman, condition na to, bakit nakahiwalay? Di ba, usually nakikita nyo, nakasama na siya. Kasi may experience ako before, nasira yung sako niya, eh nakakabit pa to. Nakakabit to, yung bumibili lang ako dati na, napunit, parang sayang na agad. Pero pag ganito kasi, pwedeng gamitan nyo ng eco bag. Eco bag to gamitin nyo to. Kaysa sa sako. Tapos makukompress nyo ulit siya. Diba? Eh, pwede naman yun, yung nasira, yun nga yung naisip ko. Kaya nung time na yun, sinubukan kong tastasin yung sako. Tapos ginawa ko siyang ganito. Okay din. Kaya naisipan ko, ako na magtahi. Before pinapatahi ko yan, pero pinapatahi ko to po, eh, retirada na yung aking mananahi eh. So, yung naisip ko, ako na lang, pag-aralan ko, bumili ako ng makina. So, yan. Okay naman. Alright. So, ganyan lang po siya, i-compression natin siya. Yan. Push nyo lang siya. Pababa, makompress. Okay. Kita nyo, pantay. So, hindi siya yung nakatabingi. Pa. Hanggang kaya nyo lang naman. Yung iba, ewan kung ginagawa din ng iba, inuupuan. Para makompress mo. Kaya, yan. Yan. Okay?
Pwede pa yata eh. Try natin ulit. Pa. Try natin. Ayan. Okay. Yan ang preparation shot.